Sa Dubai, tampok ang pinakamahal na purse sa buong mundo. Tadtad ito ng mahigit 4,500 diamonds na may iba't ibang kulay. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ubod ng mahal nito. Ang presyo, tumataginting na $3.8 million o mahigit 160 million pesos. Kinilala ito ng Guinness World Records bilang pinakamahal na purse sa buong mundo. Ang tanong na lang, sino naman kaya ang bibili nito? Dahil ginagamit na rin daw ngayon ng mga masasamang loob ang internet, gusto ng NBI na iparehistro pati ang mga laptop computer. Yan daw ay para maiwasan ang tinatawag na cybercrime. Nakatutok si Lia Manyala. Ang kontrobersyal na sex video ni Hayden Cos sa internet kumalat at pinagpasapasahan ng marami. At kamakailan lang, isang babae ang na-rape dahil nakipag-eyeball sa lalaking nakilala sa social networking site na Facebook. Ilan lang yan sa dahilan kung bakit itinutulak ng mga mambabatas ang Cybercrime Prevention Act. Layo ng batas na ito na maparusahan ang mga krimeng nagagawa sa pamamagitan ng internet. Pero dahil kalahati ng mga internet users sa Metro Manila pa lang, Wi-Fi o wireless connection na ang gamit, tingin ng NBI, dapat nang iparehistro pati ang mga personal laptop. Hindi rin masasolve. However, if there is a separate legislation or which since we cannot include already a provision in this proposed legislations to regulate laptops, I think that there is a need for us to have a separate legislations altogether to regulate laptops, SIM cards, and every other storage device being used in accessing the internet. You would need a registration system pag gano'n. In effect, that would be the solution, sir. Halimbawa kasi sa isang mall na may public Wi-Fi, maaaring higit sa 20 tao ang gumamit ng Wi-Fi. Sakaling isa sa mga user na ito ay may niluluto na palang krimen, hindi siya matetrace. Di na rin naman daw bago ang pagrerehistro ng mga laptop. Sa Singapore, ayon sa NBI, kayang matrace kung kanino na ibenta ang isang laptop. So I would presume that a criminal would not make use of a wired network when he performs crimes. I would presume that he would go to a wireless network, knowing fully well that in using a wireless network, he would not be traced anymore. Pero tila mahihirapan na maipasa ang ganitong panukala. Tingin kasi ng ilang senador, masasagasaan ito ang privacy ng publiko. Para sa akin, OA na yun. Ang alam ko lang may required registration ngayon maliban sa baril ay chainsaw. Para kahit anong gadget man ang gamitin, laptop man o cellphone o ano man maimbento pa, mas kaya nilang mamonitor na hindi ganong kalaking paglabag ng privacy ng sino mang individual na mamamayan. Ngayong linggo, kukumpletuhin ang position paper ng iba't ibang ahensya na naimbitahan sa committee hearing bago talakayin sa plenaryo ang panukala. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Isang buwan mula nung screening ng Ngiting Kapuso, dumating na po ang araw na pinakahihintay ng mga tinulungan ng GMA Kapuso Foundation. Ang pagsusuot ng kanilang mga pustiso. Ano kaya ang pakiramdam na magkaroon muli ng ngipin? Panoorin niyo po ito. Sa pila, nagtagpo ang gagawa ng pustiso at ang kanyang pasyente. Ito na ang simula ng katuparan ng hiling ng ilan nating kababayan na magkaroon ng ngipin. Sa umpisa akala mo'y napakasimple ng mangyayari. Susukatan lang ang gilagid at may molde na para sa gagawing ngipin. Pero hindi pala ganun kadali yun. Medyo mahirap po kunan ng impression kasi medyo malalim po yung palate nila. So mga nakailang take pero okay naman po. Ngunit ano paman, hindi maikaila ang excitement ng mga pasyente. May plano na nga si Esther kapag nayari na ang kanyang pustiso. Magre-real estate ako eh. Kailangan ko ng magandang smile ba, magandang ngiti. Thank you sa inyo ha. Seryosong-seryoso naman ang mga estudyante ng Centro Escolar University sa paggawa ng pustiso. Bawat detalye, binubusisi. Natutuwa kami na ang GMA Kapuso Foundation ay kasama na dito para lalong mapalawak natin ang pagbibigay ng serbisyo at magandang kalusugan. Wala pang 2 linggo, abay ready na ang mga pustiso. Sa umpisa'y nakakapanibago raw ang pagsusuot nito. You cannot get 100% perfect fit right away. Lalo yan, matatanda mga pasyente natin. So, merong mga pagkakataon na they have really to adapt to the new denture. Ngunit may iba na feel na agad ang bagong pustiso. Ganda na ako. Ngayon pwede na ako mag-boyfriend ng ilang.
Tagumpay ang araw na ito sapagkat maraming tao ang nadagdagan ng kumpiyansa at tiyak na bubuti din ang pangkabuang kalusugan dahil sa kanilang bagong pustiso. Sa mga nakatanggap ng kanilang mga bagong pustiso, may paalala po ang mga dentista, ingatan nyo po ng parang tunay ng ngipin ang inyong mga pustiso, lagi nyong lilinisin. At kapag maluwag na yan, o kaya hindi nakasya, ipaayos nyo po sa dentista. Nagpapasalamat ang GMA Kapuso Foundation sa Centro Escolar University College of Dentistry at sa lahat ng mga naging katuwang nila sa Ngiting Kapuso Project. Samantala, agad rumisponde ang GMA Kapuso Foundation sa mga nasunugan kanina sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Nagbigay sila ng mga pagkain, tubig, damit at kumot dun sa mga nasunugan. At para po sa inyong mga tulong, magsadya po lamang sa kanilang tanggapan o mag-donate kayo sa kanilang mga bank account o kaya mag-log on kayo sa www.kapusofoundation.com. Susunod, mga nagmamaneho ng lasing, kayang patigilin ng naimbentong sensor sa Amerika. Apple the app ng Black Eyed Peas, Pinoy na Pinoy pa rin. Marunong pa rin managalog. At YouTube sensation na si Maria Aragon, kapuso rin natin. Mga programa sa GMA, pinanonood ni Maria. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.